Hello again guys! Welcome guys sa aming YouTube channel, Elmer Desiree TV. Maraming salamat po muli sa patuloy yung pagsuporta at pagtangkilik sa aming mga maliit na YouTuber. Dahil po sa inyo, patuloy na lumalawak na abot ng ating channel, Elmer Desiree TV. So thank you very much. So ngayon, dahil sa kakaibang panahon na nangyayari, global warming, climate change, so hindi natin ma-expect ang mga pangyayari na natural calamities at mga unavoidable circumstances, especially sa case namin. So meron kami ditong binili na portable power station. Kasi recently, nagkaroon ng malawakang brownout sa Spain at sa Portugal. So, malapit lang dito yun sa amin sa Europe at sa case namin, meron kaming may medical condition akong anak na priority namin mga electronic equipment niya na nangangailangan ng power supply. So, just in case magkaroon ng ganong pagkakataon sa amin, so kailangan namin yung backup plan namin na bukod sa inuuna naman ng gobyerno dito yung mga kapakanan ng mga ganong mga most in need na children or person ay sa amin bilang magulang, kailangan natin i-secure din yung aming preliminary action na gagawin just in case na dumating yung pagkakataon ng ganun. So, eto, may binili kami ditong portable power station. So, ang code name niya ay PS54. So, ang brand name niya ay Blue Yeti. So, tingnan natin kung ano laman itong ating mahiwagang box. Ito nga pala ay binili namin online. So, para mas madali naming ma-access yung mga kailangan namin, so online na lang namin siya na-order at okay naman pag umorder kami sa online usually. So, tingnan natin kasama nitong ating box. Ito siya, balpak siya. Plastic pa siya, bukod dun sa kanyang styro na protection. Take out lang natin. Medyo mabigat siya. So, nagtitingin kami online din sa mga reviews at mga klase ng portable power station. At isa ito sa nagustuhan namin kasi sa kanyang mga feature. So, tingnan muna natin itong laman ng ating box dito. So, I guess ito yung kanyang mga supply na charger. So, ito, sinasabi na powered by 3-way. Pwede siya na ang ating wall outlet. So, isa yon, yung ating renewable energy na solar power at yung sa car natin. So, ito, usually dito sa Europe, especially kasi marami dito na nag-go on camping or caravaning. So, itong ginagamit nila, may dala sila na solar panel at itong solar power station. So, yun ang madalas silang ginagamit dito para ma-afford din nila yung kanilang mga power supply na equipment. So, eto dito sa amin nga na sinabi ko, kailangan lang namin dito, first of all ay yung ma-power namin yung mga electronic equipment ng aming anak. Kasi sa feeding pa lang, kailangan niya na yung electric supply kasi may dalawa siyang pump na powered by electricity. At yung kanyang suction machine na kailangan niya kasi kailangan niya lagi ng regular suctioning. So, ito yung kanyang transformer para sa ating wall outlet. At ito yung socket niya. So, lagay lang natin siya dito. And pronto, saksak lang natin sa wall outlet. So, meron tayo dito. Ito yung sa car. Ito, nakikita nyo to. Ito yung sa lighter natin sa car. Saksak lang natin ito. At ito naman ay may jack tayo dito na pwedeng saksakan sa likod. At ito yung sa ating solar panel. So, ito siya. Itong dalawang ito, sinasaksak dun sa wire ng ating solar panel na bibilin. So, ito nga pala, basta binasa ko, ang minimum solar panel na pwede itong i-power up ay 200 watts. So, below that, hindi kaya itong i-charge. So, ito ang ating gagamiting wire. Kung solar panel ating gagamitin na meron tayong 200 watts. Natin itong ating naman mismong portable power station. Dito may manual siyang kasama. So, base naman dito sa ating call na power station,
makikita na natin yung kanyang mga features. So, eto siya. May emergency light siya. Meron din tayong wireless charging sa ating cellphone. Ito siya. Tatapat lang natin dito yung ating cellphone at magpa-power out na. Mag-charge ang ating cellphone. So, nandito yung saksakan nitong sa ating sakar. Ito siya. Pa-power up lang natin siya dito. At ito naman yung sa ating solar panel. Saksak lang natin siya dito. At ito naman ang sa ating sa wall outlet. Dito natin sa isasaksak. So, simulan natin i-review yung ating feature ng ating portable power station. Isa-isahin natin ang feature ng ating portable wireless power bank station. So, ito nga pala ang kanyang specific brand name. So, VS-PV4, 700 watts ang capacity niya. So, anything that pull in this capacity ay kaya nitong i-charge at the same time. So, yung mga appliances natin na 700 watts pababa, kayang-kaya nitong i-charge na depende kung hanggang kailan madi-discharge ito, depende sa ating ilo-load ditong appliances. So, ito ang primary feature natin. Dito sa taas, meron tayo ditong wireless charging station. So, up to 15 watts siya. So, yung mga cellphone natin, kayang-kayang i-charge nito. Yung mga tablet, so, try natin. Ayan siya. Nag-charge siya instantly. So, ito. Ito ay Apple. Ito naman ay Samsung. Try din natin. Ayan. So, effective ang ating charging station. So, ito. In case of emergency, nawalan tayo ng ilaw o wala tayong cellphone na hawak, pwede natin gamitin tong kanyang ilaw dito. So, ito siya. Kung kailangan natin ng super bright, ito, at yung kanyang alternate. Ito siya. So, yung paapat na press natin ay off na siya. So, nandito, ang feature nito, makikita sa ating LCD screen yung kanyang battery capacity. So, malalaman na natin dito kung hanggang saan pa ang charge natin na pwedeng gamitin. So, ito, nung binuksan natin siya ay, ito ang kanyang reading. So, may charge na siya. So, pwede natin siyang straight away gamitin. So, hindi natin siya kailangang i-charge agad at may natitira pa tayo ditong stored na energy. So, ito ang feature niya dito. Ang ating DC output, meron tayo ditong lighter. Ito siya. Para sa ating cigarette outlet. At yung mga DC outlet naman natin, nandito kasi may mga pansaksak tayo na ganito ang kanyang port. So, dito natin siya isasaksak. So, meron din tayo ditong yung kapag mag-charges tayo ng cellphone, kung ayaw natin gamitin dito sa wireless charging natin, meron dito tayong USB-C na port din dito. So, ito siya. At yung apat na port ng ating USB-A. Apat siya. So, maliwanag naman. So, kailangan lang natin itong i-on. So, ay on ang ating DC. So, press lang natin siya. Mag-go-off siya. Ito, sa input niya. So, ito yung mga i-input natin dito na pwedeng i-charge itong ating power bank. So, tulad ng sabi ko kanina, pwede siyang direct current at sa solar panel at sa ating car. So, eto siya. Meron dito tayong bubuksan. So, itong yellow na to para sa ating solar panel. Ito. So, make sure lang na 200 watts ang kanya capacity ng solar panel na kayang i-charge itong ating power bank station. So, kanina sinabi ko 100 watts. So, dito pala sa 700 watts, hindi pala kaya niya. So, 200 watts ang kanyang minimum capacity ng solar panel na pwedeng gamitin dito para ma-charge to. Kasi yung 500 watts na klase nito, kaya ang 100 watts na capacity ng ating solar panel. So, dito sa 700 watts ay 200 watts ang kailangan para ma-charge itong ating power station. So, ito namang port na ito ay para sa ating AC power. So, yun yung sinasabi natin na wall outlet natin. So, ito ang gagamitin natin. Ito ay transformer at ito ang ating adapter na
pansaksak sa ating wall. So, ganito lang. So, meron tayo dito inihanda na wall socket, extension. So, kabit lang natin ito dito. Ito siya, narinig nyo? Ayun, no? Nag-charge na siya. So, at the same time, i-feature din itong ating power station nito na habang siya ay nag-charge, pwede din siyang mag-discharge. So, try natin. So, meron tayo dito napaka-importanting equipment para sa aking anak. So, ito ay suction machine. So, try natin siya. So, gamitin natin to. So, may dalawa nga pala tayo ditong outlet para sa alternating current. So, on lang natin tong kanyang switch. Ayun, no? Indicating na nag-charge na siya. So, satisfied tayo dito. Pwede natin gamitin. So, i-maximize natin ang ating outlet. Charge din tayo dito. Gamitin natin itong ating cellphone. Muwari hindi natin ginamit itong ating wireless charging station at itong ating USB-C. So, direct natin siya. Ayun, no? Nag-chargers din siya. So, tamang-tama, habang tina-charge natin siya, pwede rin natin siyang gamitin na mag-discharge ng power. So, pinili nga pala namin itong dalawang outlet nito kasi yung anak ko ay gumagamit ng dual pump siya. Dalawang pump ang kanyang ginagamit. Isa sa milk at isa sa water. So, naka-NG tube siya. So, dito, tamang-tama siyang i-charge natin siya in case of emergency. So, tanggalin lang natin ito for the meantime. Tahimik naman ang transformer natin. Hindi masyado siyang maingay. So, ito, yung adapter natin para sa pag-charge in case na nasa labas tayo at na-discharge ng ating power station, pwede natin gamitin sa ating car. So, kabit lang natin ito sa ating car, dun sa cigarette outlet niya, at ito, dito rin siya natin gagamitin. Oh. Yan, ganyan lang kasimple. So, same as dito sa solar panel. So, ganun din lang. Ito yung sa ating solar panel connection at ito ay dito naman sa ating power bank station. So, ayan. Simple-simple lang ating power bank station pero napaka-useful siya. So, on lang natin uli siya. So, try natin. Meron tayong malaking load na itry dito kung kaya nito. So, yung rice cooker ay 500 watts siya. So, try natin siya. Try natin itong ating rice cooker. Ito ay 500 watts capacity. So, on lang natin to. Kamali tayo ng pindot. So, ayan okay. So, satisfied tayo dito. Kaya ang ating rice is live. So, try naman natin yung mas matindi pang load natin. So, ito, meron tayo ditong kettle. Electric kettle siya. 700 watts siya. So, try natin siya. Although, kakaunti ng charge na itong ating power bank. So, try natin kung kaya. Kanina yung kettle, trinay natin, 1,850 watts capacity pala yung kettle natin. So, hindi kinaya nitong ating power station. So, maximum nito ay 1,400 pala instantaneous na capacity niya. So, beyond the capability nito. Although, 700 watts lang ang kanya sinasabi na capacity. So, kaya pala niya siya na mag-adjust to 1,400 capacity. So, eto, try pa natin itong isa nating appliances. Itong ating mini hoover. Ayan siya, oh. So, kayang-kaya. So, even yung ating
refrigerator, ang ating television, kayang-kaya nitong i-charge. So, depende nga lang ang itatagal ng capacity nito na patakboy ng ating mga appliances kasi depende sa wattage na requirements ng every appliances. So far, satisfied tayo dito sa ating biniling gadgets nito na talagang napaka-importante niyang magagamit. So, although ito ay ginagamit talaga for outdoor activities like camping or hiking, kapag ka mag-overnight, so mahalaga ito. Pero sa aming situation, dahil nga kinukonsider namin yung sitwasyon ng aming anak, so ito ay importante sa kanyang mga equipment. So, satisfied kami sa aming nabiling equipment na ito. So, para sa mas marami pang video ng ating DIY at cooking, patuloy niyo po kami subaybayan sa aming YouTube channel. Thank you very much and God bless. Bye-bye! Subukan din natin kung pwede ito. So, dalawa lang nga lang itong ating ditong outlet. So, para kung halimbawa marami tayong sasaksak na mas mabababang outlet, pwede natin gumamit ng extension. So, try natin to. So, meron tayo ditong 4 na extension outlet. So, ito siya. Try natin. Yun, nag-power na siya doon. Ayun. So, approve. So, kayang-kayang mag-extension tayo dito. At magagamit din namin ito ngayong summer na darating para sa aming outdoor cooking at sa aming mga vlog sa labas. So, approve na approve tayo dito.